Iba ang kwentong ito. Pang-MVP ang journey. Maraming beses siyang sumablay sa kanyang mga maling desisyon. Sangkaterbang foul din sa love life. Pero ginalingan ng resback, nag 3 points para i-improve ang sarili. Nag-lay up pa ng kanyang talent. Ang resulta, bounce back agad. Kaya ngayon, siya ang kampiyon. Pero teka, hindi po siya basketball player. Siya si Joy, ang game changer na pretty referee. Kung kayo ay manlalaro ng basketball, ang MVP ang galawan. Makaka-concentrate pa rin ba kayo kung ang referee ganito kaganda? Darlene Joy Lumawag Tapel, also known as Joy Dara, real estate practitioner, freelance talent, beauty titleist, youth empowerment advocate, women empowerment advocate, and now a licensed lady professional referee. Bago napasok sa mundo ng mga bruskong basketbolista, naging pambato muna si Dara ng kabi-kabilang mga beauty pageant sa Lake Cebu sa South Cotabato. Nung kindergarten ako, nilalaban ako sa kung saan contest. Hanggang nung elementary days ako. Lahat yan ginapang ng nanay ko. Palagi ako nananalo. Hindi talaga sa nagbubuhat ako ng bangko, pero talagang, alam mo yung spirit ko talaga is palaban. Na kahit ang liit-liit ko, ako yung pinakamaliit minsan, pero lumalaban. Yung kapal-kapal talaga ng mukha ko para, alam mo yun, sa talent portion, sa mga sagutan. Kasi doon ako tinrain ni Mama. Ang sikreto kasi doon, yung pasalihin ka ng pasalihin. Ang talas ng kanyang isip at bilis sa pagsagot sa Q&A ang kanyang sandata sa bawat paligsahan. Aminado si Dara, nagbunga ang pagiging istrikta ng kanyang nanay, Dolly, na isang teacher. Before kami matulog, tinatanong-tanong ko siya ng mga possible question and answer. Kaya natuwa naman ako kasi hindi ko sa talaga tinitigilan hanggat hindi niya makuha yung gusto ko mangyari. Umabot pa nga raw na kinatatakutan na siya ng ibang kandidata sa tuwing sasali sa rampahan sa barangay. 3 to 5 kami na kandidata na kapag narinig yung pangalan na yun, matik na yan, makakapasok sa top 5. Tapos, labanan na lang kung sinong makakapasok sa top 3. Kasi yung top 3, secure na yung premyo. Naturingang MVP sa beauty pageants. Pero pagdating sa pag-ibig, olats! Dahil sa kapusukan at init ng damdamin, si Dara naging batang ina. Naging feeling independent na ako. So, ang nangyari dun, nabuntis ako ng maaga. Siyempre, kasi yung feeling ko ng dati, kaya ko na to, kaya ko na ganyan. Akala ko dati, mangarap na magkaroon ng anak, madali lang. Totoo ba yung sabi ng tita mo, ha? Buntis ka daw? Ay, hanggang kailan? Nagalit ang mga magulang ni Dara. Uwi mo na ako ng probinsya, ha? Sa sama ng loob, napilitang iwan si Dara ng kanyang mga magulang at umuwi sa kanilang bayan sa South Cotabato. Leksyong itinuro ng kanyang mapagmahal na ina. Nay, huwag mo akong iwan, Nay. As a mother, talagang hindi ko tanggap agad. Kasi ikaw ba naman nanay na grabe ang hirap mo, pinalaki mo ng ganyan. Tapos bigla lang yung pangarap mo, bigla ang naputol. Parang akala ko noon katapusan na ng buhay niya, wala na. Yung mga pangarap ko sa kanya na ang taas-taas, wala na. Kaya sabi ko, uwi na lang tayo ng Mindanao. Kahit mahirap, mag-isang hinarap ni Dara ang pagsubok sa buhay niya. Hindi siya pinanagutan ng kanyang nobyo, kaya kahit nagdadalang tao, pinilit pa rin niyang mag-aral at magtrabaho ng sabay. Nag-aaral ako hanggang 9 months yung tiyan ko. Tumigil ako sa pag-aaral tsaka sa pagtatrabaho sa employer ko dahil kailangan ko manganak. After nun, wala na. Wala nang trabaho, wala nang school. Kaya umuwi din ako ng Mindanao. Pero walang ina na kayang tiisin ang anak, lalo na sa panahon ng kagipitan.
Nang umuwi si Dara sa Mindanao, hindi nagdalawang isip ang kanyang nanay na siya'y muling tanggapin. Kasi may kasabihan na mas mahal mo daw yung apo kaysa sa bata. Hindi naman sabing hindi mo mahal yung anak mo. Kasi yung apo is siyempre baby. Talagang atensyon mo nandyan kasi malaki naman sila, kaya sarili nila. Kaya yung bata is kailangan ka na kailangan ng bata, lalo malayo sila. Ikaw yung gaganap, lola na, mama pa. Naging katuwang ni Dara ang mga magulang sa pagtataguyod ng kanyang uniko iho. Bumalik siya sa pagsali sa mga pageant sa iba't ibang lugar para may pantustos sa gastusin sa anak. Nag-aral, pero hindi basta-basta kasi kailangan kong damihan yung extra racket ko. Grabe yung gastos talaga. Siyempre may anak pa ako. Dahil sa kagustuhan ni Dara na mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang anak, pinasok rin niya ang pagmomodelo, pag-extra-extra sa mga teleserye. At maging news sa mga liga ng basketball para kumita. Pero hindi niya inakala, magiging dahilan pala ito para magtampo ang nagbibinata niyang anak. Hindi niya pa maintindihan. Bakit? Kasi siguro, dahil sa age niya, bakit wala ako? Bakit nung bata ako, wala ka? Bakit nung may nagtanong sa kanya sa school, bakit laging wala yung mommy mo? Wala ka. Natatak pala sa utak niya yun. At actually, yun yung pinagdadaanan ko ngayon. Kahit malayo sa anak at ramdamang lalim na tampo, nagpatuloy si Dara sa pagkayod at pag-abot sa kanyang pangarap. Sorry, kasi wala ako sa mga panahon kailangan mo ko. Kasi kailangan ni mami magsikap, magtapos ng kolehiyo at may mapatunayan para sa'yo yun lahat. Yung mga sakripisyo na ginawa ni mami, kung tumigil lang ako sa bahay, walang nangyari. So, sana mapatawad mo si mami, intindihin mo ko, dahil lahat ng sacrifices ni mami, achievements ko, lahat yun, ikaw yung naging inspirasyon ko. Sana dumating yung time na maintindihan mo na ako at mapatawad. Kasi mahal na mahal talaga kita. Ikaw yung mundo ko. Sabi ko nga sa'yo, diba? Team tayo lang dalawa. Pero umikot ang mundo ng Reyna sa Rampa mula sa corona at sash na hinahakot ni Dara. Bakit na ipasa sa kanya ang bola at pito na hawak-hawak niya ngayon? Paano ba nalinya sa larangan ng panlalaki ang konteserang si Dara? Reyna sa Rampa dahil sa angking ganda at karisma. Ang kanyang pasarela kakaiba, kaya nagmamarka. Hindi tuloy masisisi ang mga lalaki na mapalingon, maakit sa kanya. Pero sino ang mag-aakala na ang dating kontesera at news sa mga paliga ay makakasama na sa pagtakbo at paglalaro ng mga basketbolista? From Corona to Pito, very quick. Si Dara na ngayon ang pumipito sa bawat set ng basketball bilang lady referee. Foul yun! Active shooting! Dating reyna sa mga paligsahan sa pagandahan at rampahan. Dito na ngayon sa hardcourt ang buhay ni Joy. Hindi bilang isang reyna, kundi bilang isa ng lady referee. Joy, kalma ka lang. Hindi lang nagugulat ang mga manlalaro kay Dara tuwing tutuntong sa hardcourt. Marami sa kanila ang napapahinto at napapaisip. Totoo ba daw ang ganitong kaseksi na babae ang kanilang magiging referee? Nagagandaan ako, siyempre. Tapos nakikita ko siya, nabilib ako na referee siya. Despite na yung laro ng basketball, physically pang lalaki din talaga. Masipag siya pag nakikita ko, no? Tsaka talagang attentive siya dun sa mga area niya at titignan niya talaga. Sinisigurado niya na walang makaka-request na tawag. So far naman, so good yung mga pinito niya. From beauty pageant to referee, ano naman ang nangyari sa'yo? Kasi po, I found out na parang ang cool magiging referee. Tapos,
sa isip ko lang, kapag kaya ng lalaki, kaya ko din. Pero Pero kung maganda kang babae, makikinig sila sa'yo. yes po, kasi pag referee, dapat matas ka talaga sa court. Oo, hindi ba? Yes Paano po. pag ayaw nilang sumunod sa'yo? Hindi pwede po talaga. Talaga ipaglalaban ko na ako yung masusunod. Kwento ni Dara, hindi naman daw talaga siya manlalaro ng basketball. Unti-unti niya lang natutunan ng laro dahil mulat sa pool, paborito na daw ito ng kanyang pamilya. Maliban sa pagiging referee, naging coach din siya noon ng basketball team sa kanilang barangay. Pero wag ismuli ng kanyang trabaho, malalim pala ang hugot ni Dara sa pagiging referee. Ito kasi ang ginagawa niyang paraan para magkaroon ng ambag sa lipunan. Imbis daw malulong sa masasamang bisyo at e-games ang mga kabataan tulad ng kanyang anak, hinihikayat niyang matuon ang atensyon ng mga bata sa sports. At ngayong Women's Month, gusto rin niyang isulong ang pagkilala sa lakas at kakayahan ng mga babae. Sabi nga ni Dara, ang babae ngayon, hindi lang babae lang, kundi all around na ang mga yan. Kagaya sa akin, from beauty pageant, modeling, bakit nasa sports na at saka pagiging referee, kulang lang tayo sa determination and inspiration. Kaya gawin na lang natin inspiration yung kung anong kaya ng lalaki, kaya din ng mga babae. Si Dara ay isa lamang sa dumarami ng lady referee sa Pilipinas. At para sa kanya, mas epektibo pa nga raw kapag may babae sa ganitong mapisikal na laro. Kagaya nga ng sinasabi nila, babae daw palaging tama. Pero nagagamit namin dito yung pagiging fierce namin as babae at yung palaging nasusunod. Pero hindi naman palaging nasusunod, kundi pinaghirapan din namin yung mga trainings at saka mga seminars. Saka paninindigan talaga namin yun, kaya wala silang magagawa. Nagbabala naman si Dara sa mga balak pasukin ang ganitong propesyon. Kailangan raw ng lakas ng katawan at tapang sa pagharap sa ilang medyo bastos naman lalaro. So nakaranas ka na mabastos ka? Ay, hindi naman po sobrang bastos, pero nakipagtalo lang po talaga. Talaga? Yes po. Walang mga sexual harassment, ganon? Wala pa naman so far. Wala pa salamat. naman. Salamat sa Lord. Basic na tawagan sa laro. Ang pinaka-basic po is Foul! Ganon? foul. Foul! Yes. Traveling! Yes, traveling. Traveling. Alam ko pa palagi kayo nagta-travel. O, hindi ba? Traveling. Opo. Ano yung foul? Ano yung hands gesture? Ito, ganito po siya. Foul. Opo, Ganon. foul. Tapos, stop the clock. Basic po yan na. Stop the clock. Hihinto yung oras. Tapos, traveling. Traveling. Yes po. Paano yung type kita? Ganun O, po. diba? Sa modernong panahon ngayon, lahat pantay-pantay, babae, lalaki o nasa pagitan. May karapatang igalang at ipamalas ang angking galing at kaalaman.